magsimula na sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Ayan. So, bagamat konti pong ang tao o tayo, still patuloy pa rin yung gawain ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga niya sa kanyang salita, kung meron mang dalawa o higit pa, nagtipon-tipon sa kanyang pangalan ay naroon siya sa ating kalagitnaan. So, tayo po ba naniniwala at nananampalataya na siya ay narito ngayon? Amen. 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 So, sa ating pasimula po, na hinihingi ko ang bawat isa na tayo po lahat ay tumayo. At maaari mo bang batiin ng iyong katabi? Pakita natin sa kanya yung ngiti natin. At maaari mo bang sabihan siya na ikaw ay nagagalak na makita siya sa tahanan ng ating Panginoon Diyos. Sabihin mo sa kanya, nagagalak ako na makita ka sa tahanan ng Diyos. Amen. Amen. Totoo nga po ba tayo nagagalak ngayon? Amen. Okay, so handa na po ba tayo magmuni sa ating Panginoon Diyos? Amen. Amen. Sapagkat siya'y karapat-dapat na sambahin sa oras ito. Okay, so bago po tayo magsimula, hinihingin ko po ang bawat isa na tayo po ay panandaliang manalangin. At sa oras na to, hayaan mo na i-acknowledge natin ang presensya ng ating Panginoon na Jesus, ang kanyang banal na Spirit. Hallelujah, Jesus. We worship you, O Lord. We glorify your name, Father. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang ikaw, Lord God, ay muli namin purihin, dakilain at sambahin, pasalamatan, Panginoon, sa lahat na ginawa mo sa aming mga buhay, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at sa oras na ito, God, sa aming paglapit sa iyo, O Lord. Hiniling po namin, Panginoon, na patawarin niyo po kami, Lord God, at pakalinisin na yung banal na Espiritu, O God. Lord, hiniling po namin, Panginoon, na makapuspusin niyo po kami, Panginoon, ng banal mong Espiritu, O God. At hayaan mo, Lord God, na ikaw ang manguna, Panginoon, sa gawain ito, O Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, sa aming pag-aawitan sa oras na ito, Panginoon, nawa, Lord God, na ibigay namin sa iyo, Panginoon, ang aming pinaka-the best, pinaka-puring na oras na ito, O God. Pinaka-the best, Panginoon, na nararapat para sa iyo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang aming kalasan, Panginoon. Sa mga oras ito, O God, lalo na, Panginoon, sa pandemic, Lord God, na aming nararanasan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pag-asa, Lord God, na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, pagkat kailanman, Panginoon, ay hindi mo po kami pinabayaan, Lord God. Salamat, Lord God, sa dakila mong pag-ibig, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig, Panginoon, na patuloy niyo pong ipinapadama sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras ito, Panginoon, patuloy na po namin ang awitan, Panginoon. Patuloy po namin, Panginoon, idulog sa iyo, Lord God, ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We glorify you.
siya sa iyong likuran at nawa, Panginoon, ang lahat ng mga salita ang kanyang inibitawan, Panginoon, ay magpagpapala at kalakasan sa mabawat isang karinig, Panginoon. Ganun din, Panginoon, kung saan mo ang pusong isipan ng bawat isang narito. Na ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy, Panginoon, ang bigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan sa pamamagitan ng iyong salita sa oras na ito. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na yung salita, Panginoon, aming maintindihan at tumimo ito sa aming isipan at ito'y maging gabay namin sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon, Lord. At nawa, Panginoon, sa aming mga kapatid na wala pa rito, Lord, ipuhin mo kanilang mga puso, Panginoon, upang ipaalala sa kanila, Panginoon, na ito ay araw mo na yung pagsamba, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa bawat isang narito, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng open heart, open mind, Panginoon, na maintindihan namin, Panginoon, salita, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na maging sentro ng gawain ito. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas ka namin, pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon, sa oras nito. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. So, palampakan po natin ang ating Panginoon Diyos. At sa oras na ito, tayo po ay patuloy ng marin sa Kanya. At tayo po ba, inaangkin po ba natin na tayo pinalayan na ngayon? Amen. Sampinin po natin na tayo ay palayain ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalo na sa mga karamdaman na ating nararanasan ngayon. Amen po ba? Amen.
na, Panginoon, na kami pinalaya mo na, Panginoon, sa anumang karamdaman, Lord God, na kami nararanasan, Lord God, sa anumang kalungkutan, Panginoon, na aming pinagdadaanan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa kalayaan, Lord God, na pinagkalaw mo po sa amin, Panginoon. Simula, Lord God, nang ikaw, Panginoon, ay pinako sa krus para sa amin lahat, Panginoon. Lord, thank you for your love, Panginoon, na patuloy niyo pong ipinapadama sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa aming pag ipinagkakatiwala sa iyo, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus.
So Lord, tunay na Panginoon, na Ikaw ay Diyos, natakman kailanman, Panginoon. Ikaw ay Diyos, na kailanman, Panginoon, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at salamat, Lord God, sa patuloy, Lord God, na pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord God, wala po kami ibang ginagawa ngayon, Panginoon. Wala po kami ibang gagawin ngayon, Lord God, kundi ang magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Magtiwala lamang, Panginoon, sa kapangyarihan mo, O God, lalo na sa sitwasyong ito, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, na nagtitiwala, Panginoon, na matatapos na rin, Panginoon, ang pandemic nito, Lord God, na aming kinakaharap, O God. Lord, tulungan mo nawa, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, sa kinakaharap namin ito, O God. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na kaya kontrolin, Lord God, ang lahat ng mga nangyayari ngayon sa aming mga buhay, O God. At Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, na aming nararanasan, Lord God, pagkat alam namin, at kami, Lord God, na nananampalataya, Panginoon, na kami hinuhubog mo lamang, Panginoon, na kami pinapalakas mo, Panginoon, upang kami, Lord God, ay maging matatag, Lord God, sa aming mga pananampalataya sa iyo, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyo po namin, Lord God, pinagkakatiwala ang gawain ito, O God. I-bless mo, Panginoon, ang aming speaker, Lord God, maging ang salita mo, Panginoon, na kanya pong ibabahagi sa oras na ito, O God. Hayaan mo, Panginoon, napakapuspusin niyo po siya ng banal ng Espiritu, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang mamuna sa kanya, O God. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo, O God. At hayaan mo, Lord God, na ikaw ang makita, Panginoon, sa kanyang buhay, O God. Gamitin mo lamang siya, Panginoon, bilang instrumento, O God, sa iyong salita, Panginoon, na aming mapapakinggan, O God. At Lord, ganun din po, Panginoon, sa bawat isang narito, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na nawa, patuloy niyo pong katagpuin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilyang narito, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik, Lord God, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, pagdakila, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Natin at ito ay salita na ating babasahin ang Isaiah chapter 37 verse 1 to 20. So ako muna ang magbabasa. Nang marinig ni Hari Hezekias ang kanilang ulat, siniran din niya ang kanyang kasuotan, nagsuot ng damit panluksa at pumasok sa templo. Ganito ang ipinasabi niya kay Isaias. Ang araw na ito ay araw ng paghihirap, ng pagpaparusa at kahihiyan para tayong isang inang dapat nang magsilang, ngunit hindi magawa dahil ng hihina. Nang marinig ni Isaias, ipinasabi ni Hari Hezekias, sumagot siya, sabihin ninyo sa inyong hari na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, huwag kayong matakot sa mga paglalapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria.
Bumalik nga sa Lakis ang punong ministro at nabalitaan niyang wala roon ang hari ng Assyria sapagkat sinalakay nito ang Libna. Upang sabihin dito, huwag kang palinlang sa pinagtitiwalaan mong Diyos na nagsasabing hindi masasakop ng hari ang Assyria ang Jerusalem. Hindi nailigtas ng mga Diyos ang mga bansang winasak ng aming mga magulang. Nariyan ang Gusan, Karan, at Risip. Nariyan din ang mga taga-Eden na nasa Tilasar. Nailigtas ba sila ng mga ito? Kinuha ni Ezekias ang sulat na dala ng mga suko at pagkatapos basahin ay pumasok sa templo. Isinanggunin niya ito kay Yahweh at siya'y nanalangin. Yahweh ay kaganyan sa lahat. Diyos ng Israel, ipahan ng nananalang lupa. Ang iyong trono lang sa ibabaw ng pilpil. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kalian sa lupa. Masdan ninyo ang aming kalagayan at lingapin ninyo kami. Narito ang liham ni Sinakirim na lumalapastangan sa inyo ang buhay na Diyos. Sinunod nila ang Diyos ng mga ito, sapagkat ang Diyos nila hindi tunay, mga bato at kahoy lamang na ginawa ng mga tao. Sabay-sabay po natin basahin. Kaya iligtas mo kami, Yahweh, o aming Diyos sa kamay ni Sinakirim, upang malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang ang tunay na si Yahweh. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin itinataas at pinupurihan sa oras na ito. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat namin papurihan at itaas. Maraming salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon ay pinagkaloob niyo po sa amin upang kami ay lumako sa lugar na ito. At wala po kaming ibang purpose, kundi ikaw ay papurihan at pasalamatan, sambahin, Panginoon, sa katotohanan. At oras sa oras na ito, Panginoon, kami po ay magkulay-kulay ng inyong salita. At tinanayahan po namin ang inyong banal na Espiritu ay siya pong mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin sa oras na ito sa pagpapahayag ng inyong salita sa aming kalagitnaan. Patuloy kang kumilos at tugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong salita sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang inyong salita at ito ay makapagbibigay sa amin ng kalakasan sa aming pagpapatuloy na pagharap sa mga challenges or mga pagsubok sa aming mga buhay. Ikaw lamang, Diyos, ang karapat-dapat naming papurihan at pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, nabasa po natin ang salita ng ating Panginoon at ayon doon sa ating duty, ang title po or yung theme ng ating duty ngayon ay the prayer of Ezekiel. Okay? Ang panalangin ni Ezekias. Okay? So, si Ezekias, siya ang hari ng Judah. At tandaan po natin, ang pinanitan niya na kanyang ama, siya po ay isang masamang hari. Siya si Haring Ahas. Okay? So, how many years ang kanyang ama ay namuno at ang kanyang ama ay namuno na hindi sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At sa panahong ito, ang palili kay Haring Ahas, within 16 years,
ay walang iba kundi ang anak niya si Hezekias. At itong si Hezekias, gusto niyang itama ang mali ng paghahari ng kanyang ama. Si Hezekias, siya po ay isang mabuting hari. At sa kanyang paghahari, ito po yung panahon na ang Assyria ay sinasakop nila ang mga iba't ibang bansa na nasa paligid ng Judah or Jerusalem. So in that time, ang lahat ng mga bansa na nasa kapaligiran ng Judah or Jerusalem ay sinakop na ng Assyria. So ang hari ng Assyria sa panahong ito, siya ay si Sennacherib. At meron siyang isang messenger na siya po yung kanyang inutusan, okay, para sabihin sa mga Juda, okay, na ang Diyos nila ay hindi makakapagligtas sa kanila. So ito yung panlilinlang ng hari ng Assyria. Kung matandaan niyo po doon sa Isaiah 30, itong mga bayan ng Israel, sila ay tumalikod sa ating Panginoon. At in that time, sila po ay nakaranas ng kahirapan. Pero ang kanilang ginawa, sila po ang una nilang nag-inquiran or lumapit sila sa mga Ehipto. Dahil nga sa akala nila na ang Ehipto ang makakatulong sa kanila. At ngayon, iyan po yung ginamit ng mga Assyrian upang linlangin muli ang bayan ng Diyos or ang Judah. So babasa natin dito sa verse 1 hanggang 12 ang paglilinlang ng mga Assyria sa bayan ng Judah. So makita natin kung ano po yung ginawa ni Hezekias bilang isang hari sa problema na kanilang kinakaharap. Ang problemang ito ay totoo. Sila ay nakakaharap sa trouble or paghihirap dahil sa mga katulad nga ng Assyria, okay, na sumako sa iba't ibang bansa na nakapaligid ng Judah at Jerusalem. At doon nga inilinlang nila ang mga tao ng Judah. Pero makita natin dito kung ano po ang ginawa ni Hezekias bilang isang hari ng Judah. At marami po tayong matututunan dito sa ginawa ni Hezekias. Dahil nga, magbasa natin dito na meron silang pinadala, si Eliakim at saka Sibna ba yun? Yung ating nabasa dito. At nung pagbalik nila, meron silang daladalang sulat galing sa hari ng Assyria or doon kay hari Sennacherib. Ito po ay sulat, okay? So makita natin itong sulat na ito ay isang sulat ng opposition at intimidation sa bayan ng Judah. Yan na po ang sinasabi nila na walang makakatulong sa inyo. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ni Hezekias or sinasabi ng inyong hari. At hindi din makakatulong ang bayan ng Ehipto sa inyo. Dahil nga, ang Assyria sila po ay sakit. Gusto nilang sakupin lahat. At tandaan po natin sa mga nakaraang verses, nung sinakop ng Assyria ang bayan ng Judah at Jerusalem, ano po ang nangyari? Tuluyan ng nalubog ang Judah at Jerusalem.
ang bayan ng Diyos ay tuluyan ng tumalikod sa kanilang Diyos na nagligtas sa kanila. Sumamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang templo na pinaglilingkuran o pinagpupurihan nila sa Diyos ay napalitan na o pinununa ng mga Diyos-Diyosan. At gayon na si Ezekias ang pumalit. Si Ezekias ay makadiyos. So makita natin ang katapangan ni Ezekias sa panahong ito nung siya po ay nagiging hari. So makita natin ang katangian ni Ezekias bilang isang hari. Siya po ay isang mabuting hari at hindi niya sinundan ang pamumuno ng kanyang ama na si Ahaz. So nung si Ahaz ang namuno, ang mga tao ay naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. At ngayon gusto ni Ezekias na ibalik ang pagtitiwala ng bayan ng Diyos sa kanilang Panginoon. Kaya makita natin dito ang kanyang ginawa. Okay? Unang makita natin na si Ezekias ay merong great faith. Meron siyang dakilang pananampalataya. Okay? Makita natin ang ibang hari sa mga nakaraang chapter na ating binasa. Diba, pag narinig nila na nandyan ang mga Assyria, dahil ang Assyria kasi yan ay matatag na nasyon at malakas sa mga sundalo. Kaya pag narinig ng mga hari ng Judah na nandyan na lulusog yung mga Assyria, sila ay nagiginig or natatakot. Pero makita natin si Ezekias dito, kaya tinawag itong the prayer of Ezekias. Kasi nung nalaman niya sa verse 14 or verse 10, sa verse 10 po tayo, basahin natin sa verse 10. Upang sabihin dito, huwag kang kalinlang sa pinagtitiwalaan mong Diyos na nagsasabing hindi masasakit ng hari ng Assyria ang Jerusalem. So ito nga po ang paglilinlaw ng, ito yung sulat ng hari ng Assyria kay Hezekias. Huwag kang palinlang. Okay? So in that times, dinidiscourage nila si Hezekias na huwag kang maniwala. Ang Diyos na sinasabi mong tutulong sa inyo, ikaw ay kanyang nililinlang. So gusto niya haring Senakherib na sakupin nga at siya ay paniwalaan ng mga Juda. So itong pagsubok na ito, itong trouble na ito na dumating sa bayan ng Juda ay unexpected. Hindi po nila inaasahan na ganito ang mangyayari. Pero makita natin paano ba nag-response si Hezekias sa problemang ito. So makita natin ang ginawa ni Hezekias dito sa verse 14. Verse 14 hanggang 20. So ano ang ginawa ni Hezekias? Kinuha ni Hezekias ang sulat na dala ng mga suko at pagkatapos basahin ay pumasok sa templo, isinangguni niya ito kay Yahweh. So unang-una na makita natin dito na ginawa ni Hezekias sa dumating na trouble sa kanyang pamumuno. Unang-una ang kanyang ginawa ay tinignan niya muna at siniyasan niya kung ano yung problema na yon na dumating sa kanyang kaharian or pamumuno. So ibig sabihin yun, binasa niya. Okay? Kinuha niya yung sulat na dala ng kanyang mga messenger o
or yung mga pinadala niya kay hari niya sa Kirit, at doon hindi lang niya kinuha. Ano po yung kanyang ginawa? Pinasa niya. So ano po yung matutunan natin na lesson dito? Ano po yung gagawin natin kung darating ang mga pagsubok or troubles sa ating buhay? Katulad ni Ezekias ang kanyang ginawa, kailangan natin tignan natin kung ano ba yung trouble na yon or yung problema na yon. Katulad ng sinabi ko, ang ginawa ni Ezekias ay tinanggap niya, binasa niya. Okay? Pagkatanggap niya, ano po ba ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang ginawa? Mababasa din po natin dito sa verse 14. Ang kanyang ginawa nung binasa niya or nakita niya yung problema na yon, sabi niya dito sa verse 14, pagkatapos basahin ay pumasok sa templo. Nung siya ay pumasok sa templo, ano po yung kanyang ginawa? Pray. Ito ay kanyang isinangguni. Isinangguni niya ito kay Yahweh. Okay? So, ibig sabihin yun, ano ang ibig sabihin ng isinangguni? Imbes na yung binasa niya ng problema na yon, ay sabihin niya sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang ginawa, ang una niyang ginawa, ay inilapit niya or dinalan niya sa Panginoon. Amen? So ito yung matututunan natin sa ginawa ni Ezekias sa problema na dumating sa kanyang bayan. He first, tinignan niya kung ano yung problema na yun. Pangalawa, ang kanyang ginawa ay pumasok sa templo at ito ay nanalangin or isinangguni niya sa ating Panginoon. So makita natin dito isang problema. Tama? Pero hindi ang una niyang ginawa, hindi po yung pumunta doon sa mga kaibigan niya or yung malapit sa kanya. Ang una niyang ginawa ay lumapit siya sa Diyos. Okay? So this is a lesson that we can learn from Hezekias. If we know the problem or troubles in our life, the first thing that we are going to do, nung nalaman natin yung problema na yan, the first thing that we are going to do is to inquire God first. Amen? Unahin natin sabihin sa ating Panginoon. Sabi na dito sa verse 15, ito po yung pangatlo na ginawa ni Hezekias. At siya'y nanalangin. Okay? He grew. Dinala niya sa Panginoon. Sinabi niya, Lord, ganito ang problema. At siya ay nanalangin. Amen. He prayed to the Lord. So, ibig sabihin dito, ay Hezekias is the man of faith. Siya ay tao ng pananampalataya. Okay? Pangapat na kanyang ginawa. He recognized and rejoiced in God's greatness and power. Saan po natin mababasa yan? So ito yung pang-apat na ginawa ni Hezekias. Sabi niya dito, O Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, lumikha ng langit at lupa. Ang inyong trono'y nasa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. So unang-una na ginawa ni Hezekias sa kanyang pananalangin, nirecognize niya
At siya ay naganap sa kadakilaan at sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil nakita ni Isakyas at nandoon yung kanyang pananampalataya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Na alam ni Hezekias na doon yung kanyang pananampalataya na yung problema na yun na dumating sa kanyang bayan ay kayang solusyonan ng Panginoon. Kaya ang una niyang ni-recognize, yung sabi niya dito, Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel. So makita natin dito, nung si Hezekias ay lumapit sa Diyos, hindi agad-agad niya, Panginoon, ganito ang sulat ng mga Assyria sa amin. Tulungan niyo po kami. No. First that he did, he recognized the greatness, kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, yan ang kanyang ginawa. Dahil alam niya na ang Diyos ay makapangyarihan at kayang-kaya niyang gawin para sa kanila. And number 5, okay, ang ginawa ni Hezekias, he assured, nagkaroon siya ng panatag sa kanyang buhay na ang Diyos, siya ang Diyos na nag-iingat at handang tumulong sa Kanya. Ulitin ko, si Hezekias in this time of trouble or problem, hindi lang yan recognize at nasiyahan sa kapangyarihan ng Diyos, kundi nagkaroon ng kapanatagan or assurance, okay, na ang Diyos ang nag-iingat at handang tutulong sa kanila. How about us? Ganun po ba? Ganun kayo nasa isipan natin katulad ni Hezekias? Okay, so makita natin dito si Hezekias. Hindi siya nagmamadali. Nung dumating yung problema sa kanya, kalmado pa rin. At doon tinitignan niya kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang bayan. Kaya nandoon yung kapanatagan o calmness sa kanya. Dahil alam niya na ang Diyos ang nag-ingat sa kanila. Siya yung Diyos na handang tumulong. So like Hezekiah, mga kapatid, we must assure in ourselves that God cares for us. Amen. And is willing to help us in times of trouble. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Amen. Kaya nga po, bakit si Hezekias ay dumiretsyo sa ating Panginoon? Because he believed that God is there for them to help, to overcome that trouble in their life. Kaya kapag ganun po sa atin, kung tayo ay may pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, kapag tayo ay nagka-problema katulad ni Hezekias, the first thing that we're going to do ay unahin natin lumapit sa Panginoon. Because of this, tayo ay naniniwala na ang Diyos ang nag-iingat, tutulong sa atin kung ganon ang ating gagawin. Because what I have said, Hezekias is the man of faith. Dahil alam niya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kayang-kaya niyang gawin. Walang imposible sa kanya. Kaya nung nagka-trouble, nagka-problema, ang bayan ng Judah, ano yung kanyang ginawa? Pumasok sa templo, sumangguni sa Diyos, at nanalangin. Hallelujah. How about us? Ganun po ba ang ating ginagawa? Pagdating ng trouble sa atin,
agad-agad tayo lumapit sa Panginoon. And you are going to recognize the goodness of God at kaya niyang gawin. Like Ezekias. Okay? Huli, ang ginawa ni Ezekias, basahin po natin sa verse 17 kung ano po yung ginawa ni Ezekias. Masdan ninyo ang aming kalagayan at lingapin ninyo kami. Narito ang liham ni Sinakirim na lumalapastangan sa inyo ang buhay na Diyos. So ano po yung ginawa ni Ezekias dito? Humingi or sinabi niya sa Panginoon na masdan ninyo ang aming kalagayan. So hinayaan niya na ang Diyos ang mag-a-undertake sa kanila. So makita natin dito, so palaging sinasabi sa atin about prayer. When we pray, be specific. So makita natin dito yung nagiging specific si Hezekias sa kanyang pananalangin. So ano po ba itong panalangin ni Hezekias? Ito po, okay? Verse 6:17 at saka 20. Okay? So ito po yung panalangin ni Hezekias, masdan ninyo ang aming kalagayan at lingapin ninyo kami. Okay? So sinabi ni Hezekias sa kanyang panalangin yung kanilang sitwasyon. So here, naging specific si Hezekias sa kanyang panalangin. Or sinabi niya sa Diyos ang kanilang tunay na kalagayan. So makita natin dito in prayer, it teaches us that when we approach God, kung tayo ay lalapit sa Diyos, or tayo ay nananalangin, be specific. Kung ano yung problema mo, iyan ang sasabihin mo sa Diyos. Tama po ba? Hindi pa yung paligoy-ligoy ka. Sometimes, kung sa tao tayo umaharap, di ba, kung may kailangan tayo, nagpupunto pa tayo, nagpaligoy-ligoy pa tayo, tama? Kasi minsan nahihiya tayo lumapit. Pero sa Diyos, Hezekias teaches us that when we approach God, because you know that when you pray, God will going to answer or give what you are asking. That's why, go straight. Lalapit ka diretso sa Panginoon at sabihin mo yung totoo. When you pray, iniisip niyo ba kapag kayo ay nananalangin, nasa isipan niyo ba na parang feeling niyo, katabi niyo ang Diyos at kinakausap? O nananalangin ka, pero ang feeling parang ang layo-layo ng Diyos. In prayer, we need to think like that. Na nandoon ang Diyos sa tabi natin. Na parang yung katulad ng kaibigan natin, or asawa ninyo. Tama, asawa ninyo. Hindi natin asawa kasi wala akong asawa. So katulad ng asawa ninyo pag kayo ay nag-uusap, di ba? Magkatabi kayo or harap-harap. It's just like imagine. Isipin mo na ganun pag kayo ay nag-pray. Parang nandyan yung Diyos na katabi nyo or kaharap mo at sinasabi nyo kung ano yung nararamdaman nyo. Or ano, yung problema niyo. Diba? Kapag kayo ay nakikipag-usap sa asawa niyo pag meron kayong problema, ganun din po sa ating Panginoon. When you talk to God, isipin mo na nandyan, kausap mo ang Diyos sa inyong harapan. At huwag tayo do not hesitate na sabihin kung ano yung nararamdaman natin. So makita natin yung ginawa ni Hezekias. Nung nabasa niya ito, ano yung kanyang ginawa? Sa ibang translation,
Binuklat niya yung sulat na yon sa harapan ng ating Panginoon. It means, ibig sabihin yon, nung linastar niya doon sa harapan ng Diyos, doon sa templo, ang problema na kanilang kinakaharap, it means na doon ibinigay niya or inilagak niya lahat sa Panginoon. So, ibig sabihin yung binuklat niya, wala siyang itinago sa Panginoon. Kung ano po yung laman ng sulat na yun, at kung ano yung nararamdaman niya, inilagak niya sa Panginoon. Or ipinang-ubayan niya sa ating Panginoon. Ganun po ba tayo, mga kapatid? Are we like that? So, malaki po itong matutunan natin sa buhay ni Ezekias. A simple thing. If tayo ay darating yung trouble, so makita natin, meron po bang katulad ni Ezekias ngayon? When troubles come, 100% yung trust niya sa Panginoon. Dumating yung problema, 100% na lumapit sa Panginoon at inilagak niya yung problema sa ating sitwasyon ngayon. You know the problem of our nation. Are we like Ezekias or Hezekias? We 100% we come to God at inilagak natin itong problema natin. Yan ba yung una natin ginawa nung dumating yung, di ba, hindi po natin na-expect itong coronavirus. Tama. Going back sa beginning, in your life as a Christian, ano po yung una yung reaction? Or ano yung una yung ginawa nung narinig nyo itong coronavirus? Tumawa ba kayo? So ano po yung ginawa ninyo? Hindi niyo po maalala kung ano yung first na reaction nito nung narinig niyo itong coronavirus? Hanggang ngayon, how many months na? It's almost 7 months na. Tama? I hope na ang first na reaction natin ay yung nanalangin. Pagsabi nga ng amen, ang gumawa ng ganun. I believe na ganun po ang ating ginawa. We come and pray. Amen. Inaasahan natin na matatapos na itong coronavirus. Amen. And that is our prayer. Pag ang ating panalangin, pagtituloy po natin sa mga ibang verses, God fulfilled His promise to Hezekiah. Diba yung unang verse 1 to 12, yung sinabi ni Isaiah na huwag sabihin mo sa inyong hari na huwag siyang matakot dahil gagawa ang Diyos ng himala. Hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. So sa susunod na mga verses sa 21 hanggang sa last verses, makita natin how God fulfilled His promises to Ezekias. Hindi niya pinabayaan, pinakinggan niya ang panalangin ni Ezekias. Kaya sa ating mga kapatid, sa oras na ito, you know that our nation is in trouble. At hindi lang po ang ating nasyon ang may problema. Dahil ang ating nasyon ay may problema. Even our comunidad, ang ating mga provinces, ang ating mga komunidad, even our families was affected with this trouble. Tandaan po natin ang ginawa ni Ezekias. He come to God in prayer. At hinayaan niya na ang Diyos ang mag-take over sa lahat. Tandaan po natin, makita natin dito ang kanyang ginawa.
Confident plus faith equals. Ano ang equals mo? Confident plus faith equals victory. Confident plus faith equals victory. Ganun po ang nangyari kay Ezekias. He has a confidence with God. Nandoon yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya napagtagumpayan nila ang trouble na ito. Ganun din po sa atin. Kung meron tayong patitiwala, pananampalataya sa Diyos, mapapagtagumpayan natin itong problema na ating kinakaharap ngayon o sa panahon ito. Huwag lamang tayong manghina. Sana lalo pa tayong bumakas at panalangin ang ating bansang Pilipinas. Nowadays, our nation needs a lot of prayer. Ang infected natin ngayon, yesterday, it's almost 200,500 or 2,500. 200, tama ba? 205,000. So yan po ang infected sa ating nation ngayon. So we need talaga a prayer like Ezekias. 100% confident prayer sa ating Panginoon. Let us bow our head. At tayo po ay manalangin. Magkaroon po tayo ng totoong pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Dahil ang totoong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, ang bunga nito ay katagumpayan. Hindi lingid sa atin ang problema ng ating bansang Pilipinas. Ang ating bansang Pilipinas ay siya pa rin ang namumuna na infected sa virus sa buong Asia. Tingnan natin asaan ang mga mananampalataya. Asaan ang panalangin ng mga pananampalataya sa ating bansang Pilipinas? Pinapanalangin mo ba ang bansang Pilipinas? Pinapanalangin mo ba ang lugar na ito? Regular ba na pinapanalangin mo ang bansang ito? Ang komunidad na ito? Kung hindi, it's the time to be like Ezekias. Nadalhin natin lahat sa ating Panginoon. Maniwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At anuman din po ang problema mo sa oras na ito, isangguni mo sa ating Panginoon. Tignan mo ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Wala pong imposible sa Kanya. Let us pray. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Diyos sa buhay ni Ezekias na aming pinag-usapan sa oras na ito. Maraming salamat po Diyos sa inyong lingkod na nagbigay o nag-iwan ng aral para sa amin magbabasa at nakinig sa inyong salita. Sa panahon ito, Panginoon, kami po ay nakakaharap ng problema dahil sa coronavirus na lumalaganap sa aming bansang Pilipinas. Katulad ni Ezekias, wala mo siyang ibang pagsambunihan. Wala mo siyang ibang pag-asa, kundi ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ang buhay na Diyos. Ikaw lamang ang makakatulong sa amin sa mga sitwasyong ito na aming pinakaharap. Batid mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Na Lord, matapos na itong pagkalat ng coronavirus na ito sa aming bansang Pilipinas. At naway, Lord, pakinggan mo at tugunan mo ang mga panalangin
ng inyong mga anak na Lord, mawala itong pagkalat ng coronavirus na ito. Lord, gabayan at pagbabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Ano man mga problema na meron kami sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, Father God, Lord, ito po'y aming dinadala sa inyo sa hapon ito. Dahil naniniwala po kami na ikaw ang kasagutan ng lahat ng mga problemang ito, O Diyos. Kaya sa oras na ito, sa hapon ito, Panginoon, hindi po kami nagdadalawang isip na ibigay o ilagak sa inyo ang lahat ng aming mga problema, ang problema ng aming nasyon, ang problema ng aming komunidad, ang problema ng buhay ng bawat isa sa aming hogar. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are always there for us to help us, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy ka pong tumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo kaming gabayan at turuan na magtiwala sa inyo, Panginoon, at sumangguni sa inyo sa oras ng kahirapan, sa oras ng mga problema, Panginoon, katulad ni Hezekias. Ang problema na dinaanan ni Hezekias ay hindi basta-basta lamang, pero nagkaroon ng 100% na pagtitiwala sa inyo, Panginoon. At Lord, hindi mo po siya dinisappoint sa kanyang hiling o sa kanyang panalangin. Kung paano mo hindi dinisappoint si Hezekias, we believe also na ganun din po ang inyong gagawin sa aming lugar. Na Lord, tutugunan mo ang lahat ng aming mga hiniling o lahat ng aming kahilingan, O Diyos. Kaya ikaw ay aming itinataas at pinupuri hanggang sa matapos itong aming gawain, Panginoon. Ikaw ang aming papurihan at pasalamatan sa lahat. Lord, sa aming paglapit sa inyo, sa aming paglapit o paglagak sa inyo sa lahat ng aming mga problema, Lord, gusto ka namin mapapurihan at may taas sa aming mga buhay. You know the motives of our hearts and our mind as we approach you this afternoon, Panginoon. At sa aming patuloy na paglapit sa inyo, Father God, Lord, pakinggan mo at tulungan niyo po kami sa aming pananalangin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sama at panalangin sa pangalan ni Jesus.